lahat. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Ama, na ikaw ang Diyos, Panginoon Lord, na tumatanggap ng katulad naming mga makasalanan, Ama. Even we are sinful and imperfect, Panginoon, Lord, you are perfect, Father. We praise you and we thank you, Panginoon, for accepting us, Panginoon, as your child, Lord, na tinawag mo kaming anak mo. Salamat, Panginoon, na pinatawad mo kami whatever na pagkakamali namin sa'yo. Panginoon, hindi ka tumitingin sa degree ng aming pagkakamali, kundi yung makita mo lang yung puso namin lumalapit at humingi ng pagpapatawad. Nandun po yung grace and mercy mo, Panginoon, at forgiveness sa bawat isa sa amin. Hindi ka katulad ng tao, you forgive quick, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat moment, Panginoon, nakita mo na kami ay nagsisi. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo, Ama, na makita namin, Panginoon, yung kabutihan at kagandahang loob mo na ibinibigay sa iba. Bigyan mo din kami, Panginoon, ng patience, compassion, humility, kindness, faithfulness, Panginoon, at self-control. Panginoon, kung paano mo kaming dinisenyo, Ama, sa buhay na to, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na to. Patuloy mo akong pagkalooban ng karunungan, Panginoon, upang maipahayag ang salita mo, Ama. Patuloy mo ring tawagin ang aming mga kapatid, Panginoon, na makasama namin sa panalangin ng ito, Panginoon Lord. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na laging ikaw ang makita. Patuloy mong laging parangalan ang pangalan ng iyong anak na si Kristo sa aking buhay, Ama. Na ikaw, O Diyos, ang magpalakas sa amin. Ikaw ang Diyos ang magbigay ng encouragement sa amin mga salita na dapat kong sambitin sa mensaheng ito, Ama. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin at niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ikaw ang pangalan, Panginoon Lord, na aming sinasandigan. Ikaw ang pangalan na pundasyon ng aming pananampalataya, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, na purihin ka, Panginoon, sa pangalan mo, for you are good, Father, sa buhay namin at sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. So sabi po sa 1 John 3:8, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil was been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil works. Meron po kayong Tagalog? 1 John po, 3:8. Amen. Praise God. John 3:8, First John 3:8. Ang sabi po doon, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Purihin at sambahin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Salamat po, Nanay Andrea. No po, so narinig niyo po, ano, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. No po, sapagkat sa simula pa daw po, nagkasala na ang Diablo. Kaya't naparito daw po ang alin, sino daw po ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Kaya dito po makikita natin, ano, there is always battle between good and evil sa mundong ito. Sa mundong ito, lagi pong may labanan ang mabuti at masama. Ano po? So talagang may laban sa mundo between good and evil. Kaya sa pangkalahatan po, ano, sa lahat ng nangyari sa buhay natin, simula pa nang pumasok po ang kasalanan, no po, simula pa lang kay Eva at Adan, no po, naglalaban-laban na yung masama at mabuti. So, minsan po, no, nakikita nyo kahit sa sarili natin, no po, kahit sa pamilya natin, at sa bansa natin, no po, sa bawat organisasyon na nakikita natin, community, sa church, sa ministry, no po, laging merong good at laging merong evil na naglalaban. Na po, dito makikita natin, no, personally sa ating buhay, kahit sa church po, makikita natin may battle na kung sino ang totoong Diyos, di ba? If Jesus is the Lord of all, di ba? Pinaglalabanan din po yan. Sa work, di ba? Sa trabaho natin, sino ang magaling, sino ang ano, di ba? Sumisip-sip sa amo, sino po ang dapat na po-promote, di ba po? Sa church, sino ang dapat nakaupo, di ba? Sino ang dapat nagtuturo, sino ang dapat
Sino ang dapat sinusunod. Di ba maraming pagtatalo sa pamilya, ganun din po. Personal battle nga po natin, meron din, di ba? Mismong sa ating personal na buhay, naglalaban po ang good and evil. Na po? Kaya kung walang Diyos, na po, kung walang Diyos na kumilos sa mundong ito, baka po walang mabuti sa mundo. Amen? Kaya napakahalaga po na tayo po ay pinadala ng isang anak ng Diyos. Kaya salamat sa Lord kasi sinugo niya yung kanyang anak na si Jesucristo para maghimagsik, na po, para makidigma, para sa ating kasalanan at kasamaan. At patuloy na makipaglaban hanggang ngayon para sa atin. Hindi lang noon na pinako siya, hanggang ngayon po nakikipaglaban ng Panginoon para sa atin. Meron tayong mga brokenness sa pamilya natin. Amen? May mga brokenness tayo sa church, sa nation, sa bawat bansa, sa company, sa buong mundo. Kaya salamat po na may Diyos na dumating sa buhay natin. Naisip niyo po ba yung buhay niyo kung walang Diyos? Nakita po natin testimony ni Ate Cristita, no? Alam niyo po, milyon ang binayaran niya. Milyon, higit pa doon, na pwera pa yung sa ospital, pwera pa po yung sa libing, ano po. Pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Na po, inaamin niya na mahirap sila. Na po, mula pa bata mahirap siya. Pero saan niya kinuha yung halaga na yun? Alam niyo ba na naipalibing niya yung kanyang anak na wala siyang utang? Kahit piso. Sobra-sobra pa. Nung nagpakain sila, nung nilibing yung anak niya, nagpauwi pa siya ng pagkain sa mga tao. Alam ng Diyos na broken yung puso niya, pero hindi siya binroke sa bulsa. Kasi alam ng Lord, nung panahon na yun, na mas kailangan niya ng pinansyal. Kasi wala na yung anak niya. Amen? So dito makikita natin yung first point natin, Jesus came na po to destroy the work of the devil. Kaya dapat nating pasalamatan po ang anak ng Diyos, dahil si Lord pala, talaga po siyang dinala dito sa mundong ito para kalabanin ang gawa ng kaaway. Na po, dahil sa gawa ng kaaway, tayo ay nilalayo. Na po, nailalayo tayo sa Diyos. Inilalayo niya tayo sa bansa natin. Inilalayo niya tayo sa pamilya natin. Inilalayo niya tayo sa bawat tao. At inaalipin niya tayo sa kasalanan. Po, maraming mga bagay na nagpapalayo sa atin ngayon. Sa pamilya natin, sa mga anak natin. Amen? Nilalayo tayo sa bansa dahil sa kahirapan. No? Ginagawa nila na tayo ay ginugulo nila yung pamilya natin para maghiwalay ang mag-asawa, para lumayo ang isa. Hindi mabuhay niya yung asawa niya. 'Di ba? Kaya pinipiling mag-ibang bansa. 'Di ba? Ang daming ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Pinag-aaway niya yung magnanay at magtatay, 'di ba? Pinag-aaway niya yung magnanay at anak, 'di ba? Pinag-aaway niya po yung magkakasama sa church, sa ministry, pinag-aaway niya. Kaya nawawasak, nabubuwag ang isang samahan. Na po, kaya kung hindi niyo mapapansin kung paano umaatake ang kaaway, lahat sa parte ng buhay ninyo mawawasak. Kaya ang Diyos naman dumating para sa atin, no po? Dumating siya, binalik niya, no po? Binalik ng Panginoon yung lahat ng mga gawang mabuti. Binalik niya yung mga laban-laban, nilalagyan niya ng yung dating laban-laban, binibigyan niya po ng pagkakaisa. 'Di ba? Yun yung dala niya. Yun yung dala ng Diyos sa atin. Na po, kung dati, tayo po maraming kalaban, na po, maraming nag-aalipin sa atin dahil sa kaaway. Si Lord, binago niya yun eh. Kung nararamdaman lang po ninyo kung paano tayo tinutulungan, no? Nilalaban niya tayo. At inilalayo niya tayo sa kahit anong kasamaan. Yun yung Diyos na pinaglilingkuran mo at pinaglilingkuran ko. Na po, winawasak niya yung tanikala, yung pagkakagapos mo. No, kung saan ka man nakagapos noon sa relasyon, nakagapos ka man sa utang, nakagapos ka man sa mga tao na sobra ka nilang niyuyus na lang, hindi ka naman nila minamahal, 'di ba? Ginagamit ng demonyo yung mga tao sa paligid natin, no po, para magmanifest sa kanila yung kasamaan. No, ginagapos yung mga anak natin sa mga games, ginagapos, 'di ba, para
habang na ano sila, nalululong sila sa games, 'di ba? Nawawalan sila ng respeto, nawawalan sila ng pagtingin sa ating mga magulang, nawawalan sila ng honor, no po, sa kanilang magulang dahil nakagapos yung kanilang mind sa mga laro. Amen? Kaya yun yung ginagawa ng Lord, binabago niya tayo, tinutulungan niya tayo, inilalaban niya tayo, at inilalan niya tayo sa kahit anong kasamaan, kahit namamatay tao ka pa, kahit prostitute ka pa, kahit ano pa, sabihin mo kung gaano ka kasamang tao sa harapan ng Diyos. Wala siyang pakialam kasi winawasak niya ang tanikala at pinalalaya niya tayo. Even now, no po, even now, hanggang ngayon po, pinalalaya tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon binibigay niya sa atin yung kalayaan, 'no? 'Pag natuto tayong lumapit sa kanya, 'pag natuto tayong nagpakumbaba sa kanya, 'no po? Jesus came to destroy the devil, 'no po? Kaya sa pangalawang points po natin, kahit tayong mga Christian, 'no? Christian are called to fight evil and corruption. Tayo po, tinawag tayo para labanan natin yung kasamaan at mga korap na tao sa mundo. Yung mga nagko-corrupt ng mind ng mga anak natin, corrupt ng mind ng mga mahal natin sa buhay, corrupt ng mind ng mga kapatiran natin. Na po, kaya, kasi hindi lahat pare-pareho tayo ng lakas. Meron tayong, hindi rin tayo lahat pare-pareho ng kahinaan. Amen? Kaya tayo po, tinawag tayo para labanan, hindi para kampihan ng masama. Amen? Hindi para konsintihin ang masama at para i-tolerate ang masama. Ang Panginoong Hesukristo po nananahan siya sa atin kung bakit ikaw nakakapag-declare ng mga word, 'di ba, ng salita, ng wisdom. Amen? Kung bakit ka nakakapag-declare na in the name of Jesus, lumayas ka, kung bakit ka nagko-command. It's not you. Hindi ikaw 'yun, 'di ba? Hindi mo man maipaliwanag kung paano may Diyos, may third person na nasa loob ng katawan mo na nakipag-isa sa'yo kung bakit ka nagde-declare. Kung bakit ka nagsasalita ng puro about kay Lord, kung bakit mo gustong ipakilala ang Panginoon at eager ka na makilala ng lahat ng tao kung sino yung Diyos na sinasamba mo simula nung nakipag-isa ka sa Diyos at simula nung nananahan siya sa'yo. Kaya kung nagtataka ka na dati di ka madasalin, ngayon madasalin ka na because He's working inside you. Tinuturuan ka rin niya na huwag maging matamad. Tinuturuan ka niya ng mga salita na ilalagay sa bibig mo. Tinuturuan ka niya kung paano ka maging malakas. Naririnig mo yung audible voice niya, itinutuwid ka niya, kinokorek ka niya tuwing gumagawa ka ng masama. Kahit nasaan ka pang lugar, at ano pang paligid mo, laging, di ba po, laging may marka ng kasalanan. Kahit nasaang bansa ka pa, kahit saan ka pang pumuntang lugar, sa Middle East, sa Amerika, di ba po, sa Japan, sa Korea, kahit saan ka magpunta, laging may marka ng kasalanan. Hindi pwedeng wala. Lumabas ka nga lang sa bahay mo, may marka ng kasalanan, makikita mo na ng mata mo, sa paligid mo, 'di ba? Kahit sa trabaho mo, subukan pumunta sa trabaho mo, nandun agad yung tukso, nandun yung pagiging impatient mo, nandun yung pagiging mainisin mo. 'Di ba? Kahit wala namang ginagawa yung ibang tao sa'yo, iinisin ka ng kaaway, guguluhin ka niya. Amen? Kahit naman nalinis mo na yung bahay mo, 'di ba? Parang meron pa ring something na hindi ka pwedeng maging hayahay lang dahil alam mo na may manggugulo at manggugulo. Sa isip mo may papasok, na po? Kahit sa church, sa pamilya natin, 'di ba? Sa kaibigan natin, sa trabaho natin, even sa personal nating buhay, sa buong mundo, sabihin na po natin, laging may marka ng kasalanan. So tayo po, ikaw at ako, we are representing God. God chose you and God chose me. Na po? Gagamitin ka niya, na po, to represent Him. Gagamitin ka niya para i-represent mo kung sino siya sa mundong ito. Na po, ikaw yung gagamitin ng Diyos sa pamilya mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos sa trabaho mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos, na po, para sa para sa church mo o sa mga tao sa paligid mo.
Amen? Kaya, dito po makikita nyo sa ating sa ating mga points, na dapat alam natin na ito yung ating, ito yung ating mga points na pagdadaanan natin sa mundong ito na sinabi ng salita, na una, there is a battle between good and evil. Amen? May good and evil na battle dito sa mundong ito. Pangalawa, Jesus came to destroy the work of the devil. At pangatlo po, we Christian, we are called to fight the evil and corrupt. So ano naman yung application na pwede nating ilagay sa ating buhay? Sa mundong ito. Application natin, number 1 po, please, no one but God. I-priority po natin lagi kung ano yung tama. What is right in the Lord? Kung ano yung makakapagpangiti sa Kanya, kung ano yung bagay na magbibigay po sa atin ng kaluguran sa harap ng Panginoon. Hindi po yung kahit mali na lahat ng ginagawa ng kapwa natin, empleyado mo, di ba? Kinukonsinti mo. Hindi po. We need to choose the right things. Bilang mananampalataya, hindi dapat natin pinipili yung bagay na makakapahamak sa iba. Hindi natin dapat pinipili yung bagay na makakasama sa iba. Magsabi tayo ng totoo. Na huwag tayong matakot kasi doon mo mapiplease ang Panginoon. Yung pagmamalasakit mo sa kapwa mo, yung pagmamalasakit mo sa ibang tao, na kahit ano pang kontra, o kahit kontra pa sila, kahit magalit pa sila, we need to follow God. Yun yung ating trabaho. Kailangan nating sundin ng Panginoon kasi yun yung makakapag-please sa Kanya na lagi nating piliin yung tama. Lagi tayong maging mabuti. Kesa po, masaya naman lahat, di ba? Dahil nga nakipag-tolerate ka sa ginagawa nila. Nakisama ka nga sa mga ginagawa nila. Nakikita mong masaya paligid mo. Pero yung Diyos malungkot. Paano yun? Di ba po? Paano yun? Kaya, hindi rin po maganda, hindi rin masaya, na tayo po ay nakikisama sa mundong ito. Tapos alam naman natin na hindi naman natin napapasaya yung nag-create sa'yo, pati yung lumikha sa'yo. Yung nasa paligid mo lang, yes, napapasaya mo sila. Kasi nakikisama ka. Dahil yun ang alam mo, di ba? Pero sa mata ng Diyos, hindi siya natutuwa. Kaya sikapin po natin na tayo po ay maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Sikapin po natin na tayo po ay maging mabuti sa harap ng Panginoong Diyos. At laging tama. Kaya pangalawang application natin, speak the truth to power. Speak the truth to power. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin, speak the truth to power, ito yung always tell the truth. Kahit pa mapahamak tayo. Kahit pa pumapahamak tayo, dapat lagi tayo nagsasabi ng totoo. Yun yung ng Panginoon sa atin. Na minsan po, mas pinipili natin na wag magsabi ng katotohanan dahil alam natin, di ba? Napapahamak tayo sa ginagawa natin. Di ba po? Kaya, kung makikita niyo po si Prophet Nathan po, yung nag-rebuke kay Tatay David. Sa buhay po ni Tatay Nathan, makikita niyo doon na ni-rebuke niya yung king. Sino yung king nung nakaraan na yon? Sino yung king sa Bible na yon na ni-rebuke niya? Si Tatay David po. Si Nathan, ni-rebuke niya. Si Prophet Nathan, pinapunta siya ng Panginoon kay David para i-rebuke po at sabihin yung truth, yung kanyang kasalanan na nangalunya siya. Hindi man niya dinirect. Hindi man niya dinirect yung kwento niya. Diba? At the end ng kwento nung sinabi ni David na dapat parusahan. Dapat parusahan po. Dapat parusahan yan at patayin yan. Diba? Napakasama niyang ginawa niya. At sabi po ni Prophet Nathan sa kanya, ikaw yon. Kaya bigla siyang lumuhod, nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? King po si David nung panahon na yon.
At sinadya ng Lord na ipadala ang kanyang propeta para sabihin kay David na alam ko kung anong ginagawa mo. Si John the Baptist po, kinalaban niya si Herodes. Na po, ito yung mga ginamit ng Panginoon noon para iharap ang katotohanan at ipaglaban na po, para sa kapangyarihan ng Diyos na nananalantay sa kanila. Na po, si John the Baptist, na po, inano niya lahat. Binigay niya yung totoo at sinabi niya yung totoo at sinabi niya yung katotohanan na siya ang gagawa ng daan para sa isang Mesaya, kaya siya nandun. Na kailangan nilang mag-repent, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Amen? Na kung makikita lang ninyo noon, di ba? Pinakikinggan po nila si John the Baptist kasi anak siya ng priest eh. Di ba? Galing siya sa pamilya na anak ng priest. Amen? Pero si Jesus, nung nagpapayag na si Jesus, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kasi si Jesus galing lang sa anak ng karpintero. Pero noon, si John the Baptist, di ba, nakikinig nila, pinakikinggan nila si John the Baptist. Nakikita niyo po, mula pa noon, andun na yung judgment ng tao. Andun na kung sino, kung kanino kang anak, di ba? Siguro po yung mga anak niyo ngayon, ginajudge din. Pag mahirap ka, wala kang ano, di ba? Pag may kaya ka, ma-influensya ka. Na ganun yung ginagawa ng kaaway. Na po? Even si Jesus Christ, di ba? Inirap niyo po yung mga pariseyo. Mga pinakamataas na nagtuturo ng salita ng Diyos, mga nag-aral, na po, para lang sabihin ng katotohanan. Hindi para itago o itolerate sila sa mga maling sinasabi nila sa mundong ito. No po? Sila Jeremiah, kahit mamatay sila, no po? Kahit itapon sila sa balon. Si Joseph, di ba po? Si Joseph, di ba? Tinapon din sa balon, kinaaway siya, wala man siyang ginagawa. Nagkwento lang siya ng panaginip niya. Binugbog na siya, pinagbili na siya ng kanyang pamilya, di ba? Ganun yung ginagawa ng evil sa atin. Dahil lang ba nagsasabi tayo ng katotohanan? Pero, it gives power to them. Diba? Binigyan sila ng power ng katotohanan na yun. Kahit sa una, yes, oo, mapapahamak ka sa una. Diba? Pero mahalaga kapatid yung nagsasabi ka ng totoo. Napapahamak ka nga sa una, pero saan ka dadalhin nun? It's a power. Nagpo-provide yun ng power. Pinapakita ng Diyos na anak, sa kabila ng dapat mapapahamak ka, pero dahil pinili mo yung katotohanan, pinili mo ako. Diba? Itutuwid niya lahat yon, lilinisin ka niya, di ba? Kakampihan ka ng Diyos kasi alam niya na nasa tama ka. Yung mga apostoles po, pinaglaban nilang katotohanan sa lahat ng tao. No po? Hindi sila nag-tolerate, hindi sila nag-compromise ng mga tao. Lalo na si Tatay Pablo, naging bold talaga siya para sabihin ng katotohanan. Pero kapatid, talagang kasama kasi yung pain eh. Kasama kasi talaga yung sacrifices sa obedient. Walang nagsasacrifice na walang obedient. At walang nagiging obedient na walang sinasacrifice. Diba? Hindi ka pwedeng hindi masaktan. Kung akala mo sa mundong ito, hayahay, hindi. Lahat ng mga taong ginamit ng Diyos, lahat ng nagpagamit sa Panginoon, lahat sila nasaktan. Pero dahil doon, pinakita ng Lord yung kapangyarihan niya. Si Meshach, Medrak, Abednego, di ba? Masakit ba? Madali ba? Hindi ba masakit yung itapon sa apoy? Di ba? Yung hinihila ka pa lang siguro papalapit. 7 times 7 na degree ng init, di ba? Na itatapon sila. Pero dahil pinaglaban nila yung katotohanan, hindi. Hindi ako luluod sa Diyos-Diyosan ninyo. Kahit hindi pa kami iligtas ng Panginoon namin. Hindi ba ganun yung integridad ng mga tao noon? Bakit sa atin nawawala ngayon? Dahil ayaw mo lang ayawan ka ng kaibigan mo, magsisinungaling ka sa kanya. Dahil ayaw mong hindi ka magustuhan, magsisinungaling ka kahit pa sa pinakamalapit mong kaibigan. Kahit pa sa mentor mo, kahit pa sa pastor mo. Wala nang tinatalo ngayon sa mundong ito. Kahit pa sa nanay mo, magsisinungaling ka kasi ayaw mo mapahamak.
Kasi yung sarili mo iniisip mo. Pero pag napahamak ka na, di ba, tatawagin mo na si nanay. Tatawagin mo na si tatay. Kasi hindi ka nagsabi ng totoo. Di ba? Yung kahit tagain mo, saksakin mo, yung kaibigan mo sa likod. Basta wag lang kang mapahamak. Ganun na po yung mga integridad na ngayon. Nakakalungkot. No? Na tinotolerate ang kasinungalingan. Kaya walang kapangyarihan. Kaya maraming Kristiyanong walang kapangyarihan. Kaya maraming Kristiyano na walang kapangyarihan yung kanilang panalangin, walang kapangyarihan yung kanilang salita. Kasi kahit tao na lang, di sila mapagkatiwalaan eh. Kasi hindi, yung sa simpleng salita, hindi nila kayang i-honor yung salita. Mas, alam niyo po yung sa simpleng bagay na akala natin di tayo nagagamit ng kaaway, nagagamit tayo. Just not saying the truth sa mga mahal mo sa buhay. Just not telling the truth sa mga kaibigan mo. Just not telling the truth sa mga mentor mo, sa mga pastor mo, you are sinning. Diba, nagkakasala ka na. Kaya tayo nagkakaroon ng kapahamakan. Ano po, and at the end, marirealize mo. Kasi anak, di ba sinabi ko ganito, ganyan. Di ba, di ka nakinig sa akin. Pero, imagine niyo di ba, kung merong yugto ng buhay mo na, hindi sasabihin ko yung totoo kasi ito yung makakabuti sa lahat. Sasabihin ko yung totoo kasi para hindi mapahamak. Sasabihin ko yung totoo. Di ba, kahit sa personal mo na lang, wag na sa ibang tao, sa personal mo, kailangan ko to sabihin, yung katotohanan na to. Para makalaya ka. Kasi the truth is painful. Ano po? Ang katotohanan, masakit talaga. Masakit po ang katotohanan. Walang katotohanan na hindi masakit. Lagi tayong may masasaktan pag nagsasabi tayo ng katotohanan. At meron din tayong napapasaya. Ang higit sa lahat, kapag lagi nating pinipili yung tama at katotohanan. Kapag sinasabi mo yung katotohanan, merong Diyos na napapangiti ka sa langit. Kapag nagsasabi ka ng totoo na nasasaktan ka na, Lord, nasasaktan na ako. Nahihirapan na ako. Yung nagtatapat ka sa Kanya, di ba? Napapagod na ako. Di ba po? Natutuwa siya kasi mas nakikita niya na po yung pag-amin mo na andun yung humility mo kaysa yung nagmamagaling ka, di ba? Kaysa yung tinitiis mo na lang, di ba? Kaysa yung nagsisinungaling ka, di ba po? Mas natutuwa yung Diyos na umaamin ka. Mas natutuwa ng Diyos na kahit nahirapan ka na, di ba? Andun pa rin yung, kahit natatakot ka, especially sa mga paraan, sa panahon na ikaw ay natatakot. Natatakot ka. Dahil ang takot laging nandyan. Nilikha po ng Panginoon ang takot kasi gusto niya magkaroon ka rin ng takot sa Kanya. Diba? Kaya may fear. Pero yung spirit of fear, hindi dapat meron tayo nun. Ang meron lang tayo dapat, fear of God. Amen? Hindi eh. Kaya lang yung takot natin, mas takot pa tayo mas takot pa tayo. Diba? Mas takot pa tayo sa kapwa natin, mas takot pa tayo sa sasabihin ng tao. Yun yung takot na meron tayo. That is evil. That is spirit of fear. Spirit of fear yun, di ba? Yun yung yun yung yung takot natin na meron tayong espiritu ng takot. Pero sabi ng Lord, pumunta ako dito para, hindi kayo para bigyan ng espiritu ng takot. Di ba? Binigyan ko kayo ng pag-ibig. Binigyan ko kayo ng self-control. Binigyan ko kayo, di ba? Ng kapangyarihan. Yun ang sabi ng Diyos, not spirit of fear. Sabi niya sa salita niya sa Timothy, kung di pa ako nagkakamali. Diba? Why you don't speak truth? Diba? Para magkaroon ng kapangyarihan yung mga sinasabi natin. Amen? Kasi po, ang mahalaga sa kanila noon, yung katotohanan para sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Diba? Mas mahalaga ang katotohanan para sa kapangyarihan ng Diyos.
Kasi kapag nagsasabi ka ng katotohanan, in that way pa lang nag-glorify mo na si Lord eh. 'Di ba? Pag nagsasabi ka ng katotohanan sa harap ng Panginoon, 'di ba? Kung kahit na maging masama ka pa sa harap ng tao, pero sa harap ng Diyos, yun naman ang mahalaga, 'di ba? 'Di ba? Ang mahalaga naman yung sa harapan ng Panginoon, hindi sa harap ng tao, 'di ba? So kung gusto mo ng pagbabago sa iyong buhay at pamilya, 'di ba po? Live to speak power. 'Di ba? Kailangan nating matutunan, learn, 'di ba? Learn to speak power. Ang kapangyarihan na kukuha sa katotohanan. 'Di ba? So kung kinakailangan natin i-rebuke, we need to rebuke. Kung kinakailangan natin i-correct, we need to correct. 'Di po? Dahil lahat, bakit po? Dahil lahat ng teritoryo ay teritoryo ng Panginoon sa mundong ito. Walang hindi teritoryo ang Diyos. Lahat po teritoryo ni Lord. Amen? Lahat ng tinutungtungan mo, kung ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, na po lahat yan, teritoryo mo yan, teritoryo ng Diyos yan, there's power in you. Lahat ng tinutungtungan mo. So kung gusto mo ng pagbabago sa mundong ito, learn to speak the power. Na po, speak to power. No, hindi ka lang nag-i-speak ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng panalangin mo o nagde-declare ka sa lahat ng tao sa paligid mo o kahit pa bad spirit yan. 'Di ba? Yung truth sabihin ng bibig mo. Sabihin ng bibig mo na hindi mo pwedeng agawin ang buhay. 'Di ba? Ng pamangkin ko na yan, kung yan ay kinukulam or whatever na anong klase na sakit ang dumapo sa kanila na sasabihin sila ang babawi ng buhay. Hindi. Speak the truth that Jesus is the life. I speak life sa pamangkin ko na yan. Hindi ikaw ang magnanakaw ng buhay because my God is life. Di ba? I speak life over my family because I speak Jesus over them. I speak life, di ba, sa my financial need because I have my Jehovah Jireh. I speak life for my health because I have my Jehovah Rapha. That is the truth. Amen? Yun yung katotohanan. 'Di ba? To power. Kasi kung nasa kasinungalingan ka, there's no power in lies. Walang kapangyarihan sa lahat ng hindi totoo. 'Di ba? Kaya may deception tayo. Kaya may binibigay na deception ang kaaway sa atin. 'Di ba? So, kung kinakailangan ituwid ang kapatid, 'di ba? Kailangan ituwid. Ikaw naman kapatid, huwag ka masyadong sensitive. Kasi walang baluktot sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pwedeng pumasok na baluktot ang katwiran, baluktot ang ugali. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi tinutuwid. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi kinokorek. Even God says, 'di ba? Kung hindi niyo sinusunod yung inyong mga pinuno, 'di ba? Yung binigay sa inyo na tinalaga ng Panginoon kasi gumagamit din siya ng tao to correct you kasi hindi mo naman nakikita yung ugali mo eh. 'Di ba? Yung ibang tao nakakakita kung sino ka. Yung ibang tao nakakita kung paano ka nag-act sa harapan nila. Even yung mga anak mo, sometimes ginagamit din yung bibig ng mga anak mo to tell you the truth. Amen. So kung gusto mong matuto, 'di ba? You have to tell the truth. Kung gusto mo ng pagbabago sa mundong ito, learn to speak to power. Hindi tayo dapat naduduwag ng mga Kristiyano. No po? Kung loyal tayo sa Diyos, siya po ang mag-iingat sa atin at magpoprotekta sa atin. Siya din po ang magpapala sa atin. Hindi po ang tao. Kasi kung hindi niloob ng Diyos na gamitin yung tao na yan para pagpalain ka, may magagawa ka pa. 'Di ba? Kung hindi mo naman sinasabi na hindi galing sa tao ang pagpapala, 'di ba? At sa Diyos lang, totoo po 'yon. Pero hindi rin totoo na hindi gumagamit ang Diyos ng tao para pagpalain ka. Kasi pag yun ang sinabi mo, para mong sinabi that God is not in control. 'Di ba? That's lies. 'Di ba? Gumagamit ang tao ng bibig ng tao, 'di ba? Ng mga pastor para tayo mapasunod. Gumagamit sila ng mga, 'di ba? Para alagaan tayo, gumagamit sila ng mga tao. Para ituwid tayo kasi hindi pwedeng alam mo lahat. Amen? Yes, oo, may Holy Spirit na magtuturo sa'yo, pero kailangan pa rin ng pastor na magle-lead sa'yo. Kailangan mo pa rin ng mga leaders mo, kailangan mo pa rin ng mga kapwa mo, even normal na kapwa mo, kailangan mo pa rin. Bakit? To exercise the fruit of the Holy Spirit. Kailangan natin ng isa't isa.
Amen? So kung tayo po ay hindi maduduwag sa katotohanan bilang mga Kristiyano at maging loyal tayo sa Diyos, si Lord ang magpo-protection sa'yo. Hindi mo makukuha ang protection sa tao. Hindi taong kakampi mo. Siya din ang nag-iingat sa atin. At siya rin po ang nagpapala. At last po, hold on to the victory of Christ. Dahil sinabi niya po sa salita niya, si Jesus ang unang nakikidigma. Ano po? Si Jesus po yung dinala, sabi sa verse natin dito, ano po? Dinala po siya para wasakin ang kasamaan. 'Di ba? Dinala siya, siya yung reason, siya yung dahilan. Kaya wala kang ibang dahilan, hindi pwedeng maging taong dahilan mo kundi yung tinouch ng Lord. No, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil works. At kung ikaw ang ginagamit na instrumento ng Panginoon sa mundong ito, na po, kailangan you have to speak the truth, di ba? And hold on to the victory of Christ. Mag-antay ka lang. No, yes, masakit ngayon. Yes, nawalan tayo ng minamahal, masakit ngayon, pero may tinuro sa iyon. Na po? Si Jesus ang unang nung nakipaglaban po si Tatay David, ang totoo, si Jesus yon ang tunay, no? Si Lord po ang unang nakikidigma. Kung paanong nilabanan ni Tatay David si Goliath. That's the reason why the Son of God appeared. Was to destroy the evil works. Kaya siya nakikipag-isa sa katawan mo kasi gustong i-destroy ni Lord, gustong wasakin ni Lord yung lahat ng kasinungalingan, kasamaan, di ba po, kaguluhan, kasalanan dito sa mundong ito. Kaya kanya ginagamit. Ikaw ang representante ng Diyos sa mundong ito, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa community mo, sa bansa mo. Amen? Di ba kaya nga tayo tagapagmana, kaya tayo conqueror, di ba? Kaya tayo mananagumpay. Kasi tapos na ginawa ng Lord. Po, si Satanas naman ang Goliath natin ngayon. Yung lahat ng gawa niya, lahat ng kasinungalingan niya, lahat ng pagpapasakit niya sa atin, lahat ng kasalanan na nilalagay niya sa atin. Pero sa krus ng Kalbaryo, tinapos na po ng Panginoon yung laban. Di ba po? Kaya the battle has been won because of Jesus Christ. Tinatapos lang natin ngayon, di ba? Habang nabubuhay ka, kasama mo ang Diyos, di ba? Panghawakan natin yung katagumpayan ng Panginoon. Panghawakan po natin, di ba? Hanggang dumating ang Panginoon. O panghawakan natin, di ba po, ang victory ng Lord hanggang tayo ay bawian ng buhay. Sabi nga ng pinag-aralan natin, di ba? Lord, teach us to number our days. Di ba? So how you live in the fullest, di ba? Para maibigay mo naman yung sarili mo, di ba? Give yourself fully to the work of the Lord. Na po, bilang tunay na Kristiyano, na tunay na tumanggap, kailangan po makita sa atin yon. Kailangan makita sa gawa natin, no? Alam ko po na napaka-ordinary ng mensahe ngayon, no? Pero napakahalaga niya. Napakahalaga po na alam natin yung battle natin. Napakahalaga na alam natin kung sino yung kaaway natin. Napakahalaga nun. So, ang tanong po ngayon, what are your battles right now? Ano ba yung mga laban mo ngayon? Ano ba yung laban na kinakaharap mo ngayon? Sa pamilya ba to? Diba? About ba to sa trabaho mo? Sa oras ba to? Sa bansa ba? Sa kaibigan mo ba? Sa anak mo ba? Sa mga leadership ba? Sa church ba ito? Sa kasal mo ba? Sa asawa mo? Sa marriage mo ba? O sa finances mo? Sa financial mo? Diba? Name it kung ano yung mga laban mo. Name it kung ano yung mga pinaglalabanan mo ngayon sa amo mo. Diba? Alam mo kung ano yung laban mo ngayon. Ngayong oras na to, ikaw nakakaalam kung saan ka nilalagay ng kaaway. Kung saan ka niloob ng Lord yun, kahit pa kaaway yung nagbigay, dahil under the power of God and authority is under God. Lahat nasa under ng Diyos, nasa under niya, niloloob niya. Sino ba nagbigay ng kapangyarihan sa kaaway? Pinahintulutan din ng Lord. 'Di ba? Bakit ko po nasabi? Nung ginalaw niya si Job, nagpaalam siya sa Diyos. 'Di ba? Pinahintulutan ng Lord. Pero anong sabi ng Lord, wag mo lang gagalawin si Job. Pwede niyang galawin lahat. So, ibig sabihin, there's anointing power din sa devil na Diyos mismo ang nagbigay at pinapahintulot. Kaya ano man ang battle mo ngayon, kapatid,
Pinahintulutan niya ng Diyos. Pero maging matalino ka. 'Di ba? Magkaroon ka ng wisdom, maging wise ka. Amen? Sa marriage mo, kung naguguluhan ka, 'di ba? Maging matalino ka sa anak mo, maging matalino ka. Sa finances mo, maging matalino ka. Sa leadership, maging matalino ka. Sa trabaho, maging matalino ka. Sa bawat oras mo, maging matalino ka. Sa amo mo, maging matalino ka. What is your battle right now? Kasi po, merong nag-aantay na victory sa'yo for Christ. Kung matututo ka, na po, kung matututunan mo lang na it please no one but God. Speak the truth to power. Amen? And hold on to the victory of Christ. Panghawakan natin katagumpayan ng Diyos. Kasi walang ibang magpapatagumpay sa'yo, hindi tao. Walang ibang magli-lift up sa'yo. Walang iba kang foundation kundi si God. Individually. Walang internal life sa tao, nasa Diyos. Kaya panghawakan natin ang katagumpayan ng Panginoon sa lahat ng battle natin sa buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, thank you. Thank you, Lord Jesus, for leading us to the battle na nasa harapan namin. Panginoon, maraming salamat that you destroy the work of devils in all of our areas of our life, Panginoon. Sa lahat na aspeto ng buhay namin, salamat. Nilabanan mo, Panginoon, lahat ng kalungkutan, lahat ng luha, lahat ng pigati, Panginoon, Lord. Salamat kasi may Diyos kami na tinutungtungan na nagiging bato ng sandigan ng pananampalataya namin. Lord, salamat kasi natagpuan namin yung faith na nagmumula sa iyo para maging faithful kami sa lahat ng battle namin, sa battlegrounds na to, Panginoon. Kung saan mo kami nilagay, kung saan bansa kami nailagay, Lord, help us. Tulungan mo kami na ma-represent namin yung pangalan mo sa trabaho namin, sa simbahan namin, sa kaibigan namin, sa pamilya namin. Lord, help us to conquer people around us, Lord. Tulungan mo kami na madala namin yung aming mga mahal sa buhay sa paanan mo, Panginoon. Na madala namin silang lahat sa paanan mo, na makatanggap din sila ng buhay na walang hanggan. Na maipaglaban namin yung pamilya namin over sin, na maipaglaban namin yung pamilya namin over death, at maipaglaban namin yung pamilya namin over the eternal life. Na magkaroon sila ng buhay na kasiyasiya, Panginoon Lord, na makasama namin silang lahat sa paglilingkod sa iyo, sa pag-worship sa iyo, sa pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at makita nawa sa amin ang pagbabago. Na dahil sa iyo, Panginoon, ikaw yung Diyos na para mag-glorify namin ang pangalan namin kung bakit kami tatayo sa katotohanan, kung bakit namin ipiplease ang Diyos na katulad mo. Kung bakit namin ipaglalaban ang aming pananampalataya kahit na mapahamak kami. Na hindi kami dapat matakot dahil binigyan mo kami ng kapangyarihan, ng pag-ibig at self-control. Lord, salamat sa pangalan mo, Panginoon, na laging dala-dala namin at nire-represent namin saan man kami naroon. Na maging tunay kaming maglilingkod mo, na maging tunay kaming anak mo, Panginoon. Na maging tunay kami na nakikita yung buong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito, na alam ko, Lord, na napakasimple pero napakahalaga na panghawakan namin, Ama. Kaya, salamat, Panginoon, for you are God. Hallelujah, na nagpunta dito. Dahil alam mo na nagpapatuloy ang kasalanan ng kampon ng Diablo, Panginoon. At salamat dahil simula pa lang, Panginoon, na nagkasala na ang Diablo, Lord God. Naparito ka para sa amin, para sa aming lahat. Diba? Nandito ka para ipagtanggol kami sa kasamaan. Nandito ka para baguhin ang aming buhay. Nandito ka para ituwid kami. Nandito ka para ipaglaban kami hanggang ngayon, Panginoon. Dahil ikaw ang nagwasak, Panginoon, ng gawa ng Diablo. Ikaw ang nagbigay ng kapayapaan sa amin, kagalingan sa amin, Panginoon, pag-asa sa amin at kapayapaan sa amin. Kaya Lord, tanggapin niyo po lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba na inaalay namin sa mga oras na to sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sinasamba sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon and glory to God po sa bawat isa. Amen. Salamat sa buhay mo at Sis Beverly sa napakagandang mensahe po ng ating Panginoon.